Umani ng suporta ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin muna ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa Malacanang, ginawa ito ng presidente para higit pang mapag-aralan muna ang IRR at matiyak na maganda ang maibubunga nito. Si Mela Lesmora sa report, Rise and Shine Mela. Sa inilabas na memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sa Bureau of the Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, nakasaad na sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., suspendido muna ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 11954 o Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa Malacanang, nais muna ng Pangulo na mapag-aralan itong mabuti para masigurong magbubunga ito ng maayos at matiyak ang safeguard sa ngalan ng transparency at accountability. July 18 ngayong taon, naglagdaan ni Pangulong Marcos ang batas na bumubuo ng Maharlika Investment Fund sa bansa na layong mapalago pa ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa iba't ibang sektor na kahalintulad ng Sovereign Wealth Fund ng ibang bansa. August 28 naman nang maisapubliko ang IRR ng batas mula sa Treasury Bureau sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Dito sa Kamara, kung saan unang nabuo noon ang panukalang MIF, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging hakbang ng presidente. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na isa sa mga may akda ng MIF, sakop ng kapangyarihan ng Pangulo ang kanyang naging desisyon at para makatulong sa executive branch, maghahain din siya ng rekomendasyon ukol dito. Sa kabila ng suspensyon, kumpiyansa si Salceda na on track pa rin naman ang gobyerno sa mga target nito ukol sa MIF at hindi anya dapat mag-overthink ang publiko. Si House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, suportado rin ang naging hakbang ng presidente. The president must have his reasons and I trust his instinct on this, so I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman, hindi lang suspensyon ang hiling, kundi ang tuluyang pagbasura sa batas. Una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na dumaan sa tama at masusing proseso sa Kamara ang pagpasa ng MIF at buo ang pag-asa nilang maganda ang maidudulot ito para sa ekonomiya. Bukod naman sa Maharlika Investment Fund, patuloy rin ang pagtutok ng mga kongresista sa iba pang mga batas at panukala para sa ikauunlad ng bansa. Mela Lesmoras para sa Bayan.